Breaking news. Malaking pasabog sa larangan ng hustisya. Malaya na si dating Bucor Chief Gerald Bantag matapos ibasura ng korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, sumabog umano ang katotohanan na naglalantad ng mga butas at umano'y manipulasyon sa likod ng mga akusasyon, bagay na direktang nagdidiin kay Justice Secretary Boying Remulla. Sa desisyon ng hukuman, iginiit na kulang sa matibay na ebidensya at puno ng irregularidad ang mga kasong isinampa kay Bantag. Lumabas din umano na may mga nakatagong interes sa likod ng mabilis na paghahabla laban sa kanya. Dahil dito, binigyang din ng kampo ni Bantag na malinaw na biktima siya ng pamumulitika at paninira at ngayon ay panahon na para managot ang mga nagpakulong at nagpasinungaling laban sa kanya. Samantala, nababalot sa kontrobersya ang pangalan ni Remulla matapos siyang muling batikusin ng publiko. Tanong ngayon ng marami, haharapin ba niya ang mga paratang o patuloy na mananahimik sa gitna ng eskandalo? Abangan ang mga susunod na hakbang sa kasong ito na siguradong yayanig sa pamahalaan at sa sistemang panghustisya ng bansa. Naku, happy Thursday po sa ating lahat. Mainit-init na naman na issue ito, mga kaibigan. Pero bagong lahat, no, kumusta na po tayo, no? Kumusta na po ang ating Thursday? Bukas po, Friday na naman. Naku, bilis talaga ng panahon. Ang bilis ng panahon at ang bilis din ng mga pangyayari, mga kaibigan. Eto, no, talagang kumpirmado na po, mga kaibigan. Meron na talaga. Talagang meron na po siyang balita. At nagsalita na po ang Department of Justice, OIC. Wow, OIC na ngayon, ha. Si Vasquez po, mga kaibigan, nagsalita na siya mismo patungkol po doon sa pagtigil ng pagdinig sa kaso po ni Bantag. Kasi ano pa talagang nangyari diyan? 'Di ba? Marami kasi nagko-question eh. Bakit biglang ipinatigil? Bakit biglang ano ba 'to? Sana kumbaga, ano ba ito? Papunta na ba ito sa dismissal? Parang ganun kasi dyan, mga kaibigan eh. Kasi meron na namumong balita, kanina lang. Lumabas po, mga kaibigan. Ito, babasahin ko lang sa inyo ha. Ito, umamin na rin, mga kaibigan. Naalaala niyo yung 3 gang member na umamin, na guilty sila, nag-plea guilty sila? Naalala niyo yun? Ngayon, umamin na naman uli. May umamin na naman, mga kaibigan. Ito naman yung sa pagpaslang sa isang bilibid inmate na si June Villamor. Kung sino yung sangkot doon, umamin na po sila, guys. Inako na nila ang kasalanan. Ayan, no? Umamin na ang mga kapwa-akusado ni dating Bureau of Corrections or Bucor Chief General Bantag sa kanilang pagkakasangkot sa pagkapaslang ng bilibid inmate na si June Villamor. Umamin na, wala na. Umamin na yung 3 gang member. Umamin din itong mga kapwa nasa loob ng bilibid. Patungkol po doon kay June Villamor kasi mayroong mga sinasabing dyan eh. Mga sangkot, di ba? Yun ang sabi nila ha, may sangkot. So wala na po, guys. Ano pa bang hinahanap nila? Umamin na lahat. At meron po sila mga penalty, mga kaibigan, magbabayad po sila. Dahil sangkot nga sila, no? Kumbaga, accessory to the crime sila, guys eh. Nasangkot sila dun sa pangyayari. So, magbabayad po sila, mga kaibigan. Na guilty conscience sila, Idol Foodie, Susan Aveles, na guilty sila, mga kaibigan. Dahil biglang umamin lahat. Ngayon, wala na pong natitira, mga kaibigan. Lahat yun, wala na. So, sa tingin ko dito, mga kaibigan, balik lang tayo dito kay Secretary Remulla. Kasi nagtataka lang talaga, marami pong nagtataka, pati nga sa FB page eh. Marami pong nagme-message sa atin, no? Kasi nga, talagang timing, mga kaibigan, na ang pagkawala po ni Secretary Boying, mga kaibigan. Kasi nga, kung iisipin nyo guys, biglang na-archive po yung kaso ni Bantag. Biglang ipinatigil yung pagdinig. Kasi pag pinatigil ang pagdinig, mga kaibigan, ibig sabihin wala na yan eh. Mag-aantay na lang sila dyan kung ano ang magiging development. Kasi retroactive yan, guys eh. Di ba? Kumbaga, siguro kung mahuli siguro si Bantag, kakalkalin yung kaso, parang ganun. Pero hanggat hindi siya mahuli, wala na. Wala ng kaso. Bakit? Lahat kasi, guys, umami na.
Inako na nila yung kasalanan. Di ba? So wala na, tapos na. Ngayon, aantayin na lang talaga nila. Kasi nga, may explanation din yan mga kaibigan sa korte. Mag-i-explain din sila dyan kung ano ba talagang nangyari. Kasi ito po yung mga natuklasan po mga kaibigan. Ito po yung sa Facebook, no, yung mga nagme-message sa atin. Yung mga natuklasan nila guys. Kasi sabihin na lang natin, sige, ipagpalagay natin mga kaibigan na si Secretary Boying, nag-a-acting lang siya na nagkasakit siya. Pero parang exit na niya yun Parang yun na yung pinaka-exit niya. Kasi nga guys, hindi na niya matanggap ang kanyang pagkakamali. Ang dami na kasi niyang mali guys Ang dami niyang mali sa kaso ni Bantag. So siguro para out of na lang, no, para hindi mapahiya siguro mga kaibigan, kaya siguro umalis na lang siya. Parang ganun yung tingin ko dyan Para hindi na lang siguro lahat ng bintang sa kanya, lahat ng bintang mapunta sa kanya. So kaya po siya umalis sa Department of Justice. Yun ang tingin ko lang wala naman akong sinasabing confirm Analysis ko lang yun. Pwedeng ganun ang mangyari Kasi po napasubo na siya mga kaibigan. Sa sobrang daming mali sa kaso. Unang-una, pinapangunahan nila. 'Di ba? Pinapangunahan nila ang kaso hindi pa nga nag-umpisa ang mga investigasyon. Pinapangunahan na nila. So patong siguro yung problema sa kaso ni Bantag mga kaibigan. Kaya siguro napuno na itong si Secretary dahil meron pang kaso kay Teves. Na wala din silang katibayan. Tapos kaso pa ng mga sabungero na hanggang ngayon wala pa ring sagot, walang solusyon. Yung iba nga na-dismiss na lang binasura na lang So sa tingin ko guys, siguro dahil dito sa kaso ni Bantag, kaya siguro ito na ipinatigil na ng korte. Kumbaga, pinatigil na nila. Sige, itigil na nga natin yan. Wala namang magagawa dyan Parang ganun yung tingin ko dyan Di ba? Sige, ano na lang yan. I-archive na lang yan. Antayin na lang natin si Bantag kung lalabas ba siya o hindi. Parang ganun ang nangyari dyan, guys. Kasi nga, sa tingin nga ng karamihan, maraming mali. Para siguro hindi na lang siya mapahiya. Kumbaga, napasubo sa kaso na hindi naman talaga nila inayos. Never nilang pinakitaan ng tunay talaga na mga ebidensya or sabihin na lang natin mga testigo na magpapatunay na si Bantag ang itinuturo. Wala namang ganun Gusto lang talaga nilang makulong si Bantag. Kasi po mga kaibigan, ang dami pong motion ni Bantag. Ilan ang hinain nilang motion na hindi nila pinakinggan. Never nilang tinanggap ang mga motion ni Bantag. Di ba? Never nilang tinanggap yun. Binabaliwala lang nila na dapat at least magbigay sana sila ng consideration. Kasi, ang alam ko talaga dyan, certiorari kasi yan Yung kaso ni Bantag, di ba yung bandang huli? Certiorari na yan Pwedeng pag-aralan. Pero bakit hindi nila pinag-aralan? Kasi nga, napasubo na sila. So ngayon, ito na yung hinihintay nating resulta mga kaibigan. Dahil siguro, itong korte din, napuno na din siguro, kasi ang daming clamor ng mga tao paulit-ulit, araw-araw, paulit-ulit, binabanatan si Secretary, pati ito si Attorney Panelo, syempre, attorney din yan abogado din yan So napuno na siguro. Kaya sige, ganito na lang gawin natin. Itigil na lang natin yung kaso na yan. Di ba? Kaya siguro ganun ang nangyari. Kasi nga guys, anong magagawa nila dyan? Di ba? Anong magagawa nila dyan? Wala po silang magagawa dyan dahil lahat po sila. Yung 3 gang member, umamin na. Pati yung pagpaslang kay Villamor, umamin na rin. Yes, kaya pala DG Bantag's case will be archived. Yes, I agree, no? Tama yung sinabi mo, Susan Aviles, kaya nga siya ng-archive Dahil wala na Ano ba bang choice nila? So, isa na yun sa aking analysis. Kaya siguro ganun. Ngayon, sa pangalawa kong analysis, kaya siguro nag-exit itong si Secretary. Di ba? Ako, hindi ko naman sinasabi na lahat naman tayo nagkakasakit, no? May mga tao nagkakasakit talaga Hindi natin maiwasan 'yan. Pero what if? Paano kaya kung hindi talaga siya nagkasakit? Ito ginamit lamang niya para
kumbaga parang scapegoat para makaalis siya sa kaso. Kasi po, hindi na nila kinaya. Hindi na nila kinaya ang pressure. Dahil hindi nila inayos from the first, from the start. Sa pinakaumpisa. Yan ang resulta. Kasi salita ng salita, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ayaw takpan yung bibig. Ayan. So, imbis na magkaroon sana ng solusyon ito, kasi nga, ano ba talagang hinahanap dito mga kaibigan sa kaso na to? Ano ba talagang hinahanap nila? Di ba hustisya? Yung mga mabasa family? Hustisya naman palang gusto nyo. Dapat pala, pinaniwalaan nyo na lang si Bantag dati nun. Yung sinabi niya, na meron siya in-expose. Na ang dami palang persons of interest na hindi nyo naman ginamit. Di ba? 160 persons of interest, si Bantag lang ang ginamit. Diyos Mariosep, kaawaan kayo ng Diyos. Di ba? Meron pang mga general na hindi pinangalanan. Di ba? Tama? Therefore, digital na. Digital na kasi ngayon ang karma. Oo. Digital karma. Di ba? Alam niyo guys, sa totoo lang, di ba? Kahit sabihin po natin mga kaibigan na, sige, sabihin na lang natin, no? Na nagkasakit nga siguro talaga si Secretary Boying. Sige, sabihin natin. Kasi wala namang balita eh. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita. May nabalitaan na ba kayo na nagkasakit si Secretary Boying? May nabalitaan na ba kayo guys sa mga mainstream? Wala, di ba? Ang source natin galing po sa isang abogado na nagbablog-blog din. Di ba? Doon tayo kumuha ng source eh. Syempre, abogado yun. May mga circles of friends yun. Nagtatanong-tanong siya. Kasi ayaw nila sabihin kung ano ba talaga nangyari kay Secretary Boying. Ngayon, lumabas na. Lumabas na yung ugong-ugong na kaya pala siya nawala dahil unang-una sabi nila na na stroke or na inatake sa puso tapos nagkaroon daw ng angioplasty. Hindi pa nga eh. May sinabi pa nga sila, triple bypass pa nga yung sinabi, di ba? Triple bypass? Heart surgery? Ang tindi nun. Triple bypass? Ang hirap nun. Napakatindi nung na yun. Talagang pangmayaman yun. Kahit nga yung angioplasty, pangmayaman din yan. Kailangan dyan pera. Para makasurvive ka, para yung puso mo lumakas uli. So sa tingin ko talaga mga kaibigan, sa ano ko lang, hindi ko naman sinabi na confirm. Yung sa analyze ko lang, kasi nga, syempre, marami tayong nababasa, di ba? Siguro guys, tama lang siguro yung ginawa ni Secretary Boying. Di ba? Na mawala siya or umexit siya. Kasi nga, wala na eh. Hindi na nila kinaya yung kaso ni Bantag eh. Ito kay Tevez nga, parang wala na rin eh. Di ba? Kasi ayaw nilang aminin eh. Ayaw nilang aminin na nagkamali talaga sila sa batas. Nagkamali talaga sila ng desisyon. Lalo na sa kaso ni Bantag. Di ba? Pero of course, babati muna tayo. Pasensya na kayo babati muna tayo. Huwag kayong magalit Stay lang kayo dyan. Kasi mainit-init po yung topic natin ngayon. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo, ipaparinig ko sa inyo, yung Department of Justice, OIC. Wow, OIC na ngayon Asa na si Secretary? OIC na tayo ng OIC ngayon Alright, Jen Sotero, good evening Sir Foodie. Ayan, Victoria Galvez, Margarita Libon, gandang gabi Foodinet at Bantag supporters. Ofele Yumol, good afternoon to all. Ayan, Violeta Galban, Corazon Austero, good evening po Sir Foodie at sa lahat ng mga ka-team Bantag, always watching live from Hong Kong. Good evening Miss Susan Abeles at sa lahat ng mga viewers nandito. God bless us all. Dan like Jose Kapangan. Ayan, good evening sir. Naomi Paloma, good evening Sir Foodienet. And to all beautiful people sa mga na nag-abang sa vlog mo. Maraming salamat Naomi Paloma. Ayan, good evening po Idol Foodienet, Team Bantag and Kong Arnie supporters and viewers. Susan Abeles. Ayan po. Adel Bautista. Emma Evangelista. Cora Takahashi, good evening po at sa lahat. Jose Palak. Simona Oledan. Melanie Makaraan. Dapat ibalik sa bilibid para mabawasan ang mga kriminal sa Muntinlupa. Mga drug lord at mga drug syndicate ng pulburon para matigil na ang pagdami nito
sa death. O yan, ipasa na yan. Oo nga, dapat ganun talaga. Na guilty sa conscience sila Idol Foodie. O na para nakonsensya yung mga ano yung mga kasabwat no, nakonsensya sila. Amelia Veloso, Tamsakdan, ayan, si Next Dawn. Hello Sir Foodie. Katatapos ko lang manood ng replay mo kaya tingin ko agad sa time mo. Live ka na. Yes, maraming salamat. Shinex Don, live na po tayo. Ayan. Alright po, mamaya po babasahin po natin lahat ng mga comment nyo at mga tanong nyo mga kaibigan sa bandang huli. Okay? Kaya kailangan nyo magtanong para humaba po ang ating discussion. Yolanda Sevilla, good evening Sir Foodienet. Watching from Makati City. Ayan. Uy, kumusta na pala sa Makati City? Di ba nagkaroon ng ano dyan? Sa Makati yun sa Kasatagig, di ba? Yung nagkaroon ng gulo dyan Yung parang nag-agawan sila ng ano? Sino bang nanalo? Parang nag-agawan dyan sa Makati sa Kasatagig ba yun? Cayetano tsaka Binay. Ibalik mo talaga si Sir Bantag. Yes. Adeline Dagohoy. Ayan. Gandang gabi Idol Foodienet. At Ma'am Susan Aveles. Di ba nagkaroon ng ano sa Makati sa Kasatagig nung isang araw? Nagkaroon sila ng parang away dyan. Nag-agawan sila ng pwesto kung sino mananalo. Di ba? Tama ba ako? Gandang gabi po, Idol Foodienet at Ma'am Susan Aveles. Ayan, si Rolando Betito, ang bakas yan. Dito na. Mega love shout out Sir Foodienet. Thumbs up, Dan. Oy, maraming salamat Huwag niyong kalimutan mag-likes mga kaibigan Umpisa pa naman tayo Nag-uumpisa pa lang tayo kaya mag-likes na kayo. Alright? Ito na, tuloy-tuloy na tayo guys. Panoorin na natin itong update kay General Bantag. Ito na po, i-play na po natin mga kaibigan. Ready na ba kayo guys? So bago natin i-play yan, ano ko lang babasahin ko lang to mga kaibigan para meron po tayong source Ito po Bantag Archives. Binasa ko na sa inyo kanina Pero ito babasahin ko lang guys para malaman niyo Ito, meron lang akong i-ano sa inyo. Kasi guys, meron pala silang fine. Ayan Wait lang guys So itong mga umamin mga kaibigan, meron pala silang meron pala silang karampatang bayad. Magbabayad po sila dun sa mga napinsala nila mga kaibigan Itong mga umamin meron silang kulong sila tapos magbabayad pa sila parang ganoon. Magandang gabi Foodienet, watching Tagig po. Ayan, mga taga-Tagig. Nanalo ba yung Tagig Dagohoy? Sino bang nanalo, Tagig or Makati? Di ba? Asa na ba yun? Salamat Ma'am Susan Aveles. Ayan, Dubai. #Bantag 1 million signature Senator 2025. Oo, dapat meron tayong 1 million signature mga kaibigan para tumakbo si Bantag. Magandang gabi Foodie, watching Tagig. Ayun, nabasa ko pa na. Rolando Betito, salamat Ma'am Susan Aveles. O yun, Tagig po. Tagig daw nanalo. Ang lakas ng Tagig Mega love shoutout Mosita Penaredondo. Ayan. Ito na po, i-play na po natin. Yan po ay tamang proseso na sinundan ng ating mga korte. Kasi kung ang isang akusado po ay wala sa jurisdiksyon ng korte, hindi po pwedeng tumakbo ang prosekusyon. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na bahagi ng proseso ang ginawa ng korte na ilagay sa archive ang kasong murder ni na dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag at dating Security Officer Ricardo Zulueta. Kaugnay ito sa pagkamanoy middleman at inmate na si June Villamor sa pagman sa mamamahayag na si Percy Lapid. Hindi kasi uusad ang kaso hanggang hindi nahuhuli ang mga ito. Sa utos ni Muntinlupa Regional Trial Court o RTC Branch 206 Judge Sinergito, ipina-archive ang kaso pero muling bubuksan kapag naaresto si Bantag at Zulueta. Yung archive po, ibig sabihin lang yan ay hindi tumatakbo. Kasi kung hindi mo naman i-archive yan, magkakaroon ng problema sa docket
administratively yung korte kasi dapat yung mga kasong ganyan ay hindi dapat mabinbin. Ang kautusan ng korte ay kasunod na rin ang guilty. Ito naman si OIC, hindi daw pwedeng mabinbin. Nabinbin na nga eh. Kaya talaga ayaw nyo pang aminin. Aminin nyo na kasi. Itigil nyo na. Itigil nyo na yung kaso. Wala naman kayo makukuha dyan. Wala namang kasalanan yung tao. Di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, ano sila takot kasi sila guys, no? Takot silang ma-convict eh. Takot sila ma-convict si Bantag kasi the moment po na ma-convict si Bantag guys at nagkamali sila, mas lalong nakakahiya ang Department of Justice. 'Di ba? Biro mo na-convict mo yung taong walang kasalanan. Mahirap 'yun. 'Di ba? So kailangan talaga nilang patunayan, kailangan nilang mag-produce ng mga ebidensya na talagang makapagpatunay na itong si General Bantag ang may kasalanan. Kasi pag hindi nila nagawa yan, mapapahiya talaga ang Department of Justice, mga kaibigan. 'Di ba? Patunayan mo, IC, kung anong kasalanan ni DJ Bantag. Yes, patunayan nyo. Di ba? Total, sabi nyo nga, palagi nyo sinasabi, 99% solved na ang case eh. Kahit wala pang kaso, 99% solved na ang case. Di ba? Correct, wala kasalanan si Sir Bantag. Yes. Kailangan mapatunayan ng korte na may kasalanan si Bantag kasi pag hindi, mananagot kayo din ang mananagot ang Department of Justice. 'Di ba? Kasi malaking bagay yan mga kaibigan eh, itong kaso ni Bantag. Kasi si Bantag po guys, isang general yan eh. Isang Bucor chief yan, 'di ba? Dating Bucor chief. Hindi naman yan basta-basta lang na inappoint eh. Personal choice yan ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, si DG Bantag. Kaya po naging Bucor chief yan eh. Kasi nga nagtiwala si Tatay Digong diyan. 'Di ba? Tapos ngayon ganun na yung kalagayan niya ngayon, nagtatago. Kawawa naman yung tao. 'Di ba? O pag-amin para sa mas mababang paglabag ng 8 iba pang akusado sa krimen na pawang mga inmate sa New Bilibid Prison o NBP. 5 sa mga ito sina Mario Alvarez, Christian Rama, Ricky Salgado, Rone de la Cruz at Joel Reyes. Ayan na po mga kaibigan, basahin niyo sa screen niyo. Yan na yung 5. Yan na yung 5 sa Villamor, pagpas lang kay Villamor mga kaibigan. Yan na yun. Sila yung nag-plead guilty. Pleaded guilty. Ayan no, pleaded guilty kay Villamor. Sila yung mga nasangkot guys. Yung 5 na yan. So, pag nag-plead guilty, ibig sabihin inamin na nila mga kaibigan. Inako nila ang kasalanan. Sila mismo yung 5 na yan. So, 8 na lahat. Kasi yung 3 gang member, umami na rin. Di 8 na lahat. Wala na, tapos na. Ano mo bang iniintay nyo? Department of Justice, ayan na umami na lahat. Di ba? Sino pa bang gusto nyong umamin? Tapos na lahat. Naubos na. Parang Tebes lang to Lahat ng mga testigo, bumaliktad, Lahat ng mga testigo, recanted eh. Utos ni Baculaw na itigil habang wala siya kaya di na siya mapabalikin sa ni Baculaw para hindi sana pabalikin. Di na sana pabalikin si Baculaw. Oo. Wala na, hindi na babalik yun. Babalik pa ba yun? Hindi na babalik yun guys. Ito na nga nagaletsi-letsi na nga yung kaso. Kasi iniwan niya. Mga pending cases iniwan niya. So siguro, para siguro hindi masyadong halata, sige, Baculaw, mag-ano ka na, mag-exit ka muna, magpahinga ka na dun. Di ba? Parang ganun. Ituloy natin mga kaibigan yung balita. Ay nag-plead guilty bilang accomplice sa kasong murder. Sila ay nahatulang makulong ng 6 hanggang 14 na taon. Pinagbabayad din ang mga ito ng 225,000 pesos na danyos. May bayad yan, samantalang danyos. sina Alvin Labra, Aldrin Galicia at Joseph Jorpo ay bilang accessory sa murder case. 2 hanggang 8 taong pagkakulong at pinagbabayad ng 150,000 pesos na danyos perwisyos naman ang hatol ng korte para sa kanila. Kaugnay nito, naniniwala ang DOJ na lalo pang magpapatibay sa kaso ang pag-amin ng mga ito. Mayroon talagang krimen na nangyari at ang kanilang pag-plead guilty ay magagamit laban sa natitira pang akusado na sina Bantag at Zulueta kung sila ay sumuko o mahuhuli. Admission na po yan na inihain sa korte. So kumbaga parang final na po yung mga statements nila.
And this shows na meron talaga silang participation dun sa pagpatay ni Percy Lapid at kay June Villamor. Ayon naman sa Kaya nga, ito naman si Clavano, Attorney Clavano, para namang kaya nga, umamin na nga sila eh. Pero hindi naman yun umamin sila dahil kay Bantag eh. Dahil tinuturo na sa Bantag, hindi yun. Umamin sila, inako nila ang kasalanan para mapababa yung sentensya nila. Ganun yun. Ngayon, pipilit nyo na naman kay Bantag. Sus, Mariosep. Di ba? Kaya sila umamin. Kaya nga plea guilty. Ano ba ibig sabihin ng plea guilty? Di ba?